Sa bawat ngiti ng kabataan, may kwento ng paglalakbay at pagsubok. Ang ilan, sa kanilang desperasyon, nagagawa ang hindi tama para sa kanilang kinabukasan. Ang iba naman, nahuhumaling sa masamang bisyo, naghahanap ng kahulugan sa maling paraan. Dito sa Quiapo, Maynila, daan-daan ang mga batang makikita mo sa lansangan. Mayroong nakatira sa kalsada, ngunit ang karamihan ay may itinuturing na bahay pero mas pinipili pa rin bumalik sa lansangan. Isa si Joy sa mga batang nakausap ko sa lugar na ito. 13 taong gulang at panganay sa 4 na magkakapatid. Kilala si Joy sa kanyang historya ng pagnanakaw sa Quiapo, Maynila. Ilan taon ka na? 13. Nag-aaral ka pa? Di na. Wala na akong pambaon eh. Umistap ka na sa pag-aaral mo. Di talaga ako nag-aaral kahit nung bata ako. Asan mga magulang mo? Wala na ang tatay eh. Iniwan kami pagkapanganak sa bunso namin. Tapos ayun, inanay ko walang trabaho sa bahay lang pero lasinggera. Anong ginagawa mo dito mag-isa? Dumidiskarte kasama yung mga kaibigan ko tsaka yung leader namin. Anong ginagawa nyo ng mga kaibigan mo? Hindi kayo naglalaro? Hindi, wala na kaming oras sa laro. Dumidiskarte na lang kami para may mabigay sa mga magulang namin. Anong klaseng mga diskarte ang ginagawa nyo? Nanlilimos o kaya nagbebenta ng mga gamit. Pero pag wala bumibili, nagnanakaw na lang kami. Kasi wala na kami pangkain. Di ba kayo nahuhuli? Di ka ba natatakot? Hindi, mabibilis kasi kami tumakbo eh. Bata pa kasi kami. Paano nyo ginagawa yun? Pwede mo bang ikwento sa akin kung paano nyo yun ginagawa? Inoobserbahan na namin kung madaling kuha ng gamit tsaka ng pera. Tapos ayun, sinusundan namin. Pag natiktikan namin, edi kami na bahala dumiskarte paano kukuhanin yung gamit. Ganun lang. Madali lang. Sinubukan ko ring interviewin ang nanay ni Joy, pero maging ang sagot nito ay wala ring pinagkaiba sa sagot ng batang nakausap ko. Paano yun? Di ka ba nag-aalala sa kanya? Baka mapahamak siya sa kalsada? Hindi, sanay na yung mga yun. Tsaka laking kalye yun eh. Sanay yun sa mga galawan ng kalye. Kaya hindi na ako nag-aalala. Alam mo ba na isa sa responsibilidad ng mga magulang pag-aralin talaga yung mga anak? Oo naman, alam ko naman yun. Pero wala naman ako magagawa eh. Mahirap lang kami. Wala naman kaming kakayanan para mapaaral siya. Tingid sa kaalaman ng karamihan na mayroong batas na nagpoprotekta sa mga batang kagaya ni Joy na kilala o tinatawag bilang Children in Conflict with the Law. Isa na dito ang Republic Act No. 9344 o mas kilala bilang the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ang Republic Act 9344 na kilala rin bilang the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong magbigay ng sistema ng hustisya at pangangalaga para sa mga menor de edad o kabataan. Ito ay naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga kabataan na nahaharap sa mga kaso ng krimen. Ang batas na ito ay nagtakda rin ng mga kaukulang hakbang upang siguruhin ang mga menor de edad ay mabibigyan ng tamang rehabilitasyon at pangangalaga sa ilalim ng mga sirkumstansyang kinakaharap nila. Ang Pilipinas bilang miyembro ng United Nations ay mayroong tungkulin at responsibilidad na lumikha ng mga batas na naaayon sa mga prinsipyo at karapatan na itinataguyod ng organisasyong ito. Isa ang United Nations Convention on the Rights of a Child sa basehan ng mga polisiya na ginagawa para tugunan ang kinakaharap ng mga kabataan. Ito ay mayroong 4 na prinsipyo: karapatang mabuhay, karapatan sa pag-unlad, karapatan sa pagiging protektado, at karapatan sa pagpapahayag ng opinyon. Sa 4 na prinsipyong ito ay nakapailalim ang kanilang espesipikong karapatan, kagaya na lamang ng karapatang magkaroon ng pagkakakilanlan, karapatang magkaroon ng maayos na kalusugan at edukasyon, karapatang maprotektahan laban sa anumang uri ng pang-aabuso o diskriminasyon, at karapatang makibahagi sa mga aktibidad at lipunang pagtitipon. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, dapat nating tandaan na marami ring sana ang sumasagi sa isip nila.
Sana nakapag-aral. Sana mas magandang buhay. Sana mas naging makabuluhan. At sana may naghihintay palad na handang tumulong. Mahalaga na mabigyan natin ng tamang suporta at gabay ang ating mga kabataan upang malihis sa maling landas. Sa likod ng bawat ngiti, may lakas at pag-asa na naghihintay lamang na mahalin, pahalagahan at alagaan. At sa likod ng mga pagsubok, binubulong ang maraming sana. Ang mga pangarap na sana'y makamit.